Adi kaayo ng United Filipino Seafarers ang ipagtanggol ang karapatan ng mga marinong Pilipino. Itaas ang antas ng edukasyon, itaas ang integridad ng ating mga pagsusulit sa Professional Regulation Commission, masugpo ang mga anomalya dito sa industriya, matulungan natin ang ating mga marino na nabibiktima sa mga illegal recruiters at matulungan din natin ang mga pasahero sa mga naglalayag na barko na kung saan karamihan sa kanila hindi pa nagkaroon ng katarungan. Nitong nakaraang taon, ang Pangulong Noynoy Aquino ay pinirmahan ang Proclamation No. 183. Layo nito na magtakda ng isang araw para sa mga Pilipinong marino, a Day of the Filipino Seafarers. Pagpapasalamat dahil ang mga Pilipinong seafarers or Filipino seafarers ay malaki ang kontribusyon sa paglago ng ekonomiya ng ating bansa at dapat lang na magantihan natin sila ng mabuti. Ngayong hapon ay matutunghayan natin ang isang launch ng OSM na sadyang ginawa para sa ating mga marino upang ganap na maging komportable ang mga ito sa oras na sila'y nagpa-follow up ng kanilang mga papeles dito sa Maynila. Kasama rin pagkaminsan ang kanilang mga mahal sa buhay. Ngayong hapon kasama natin ang ating co-host na walang iba kundi si Engineer Nelson Ramirez at ang ating panauhin, Admiral Adonis Donato. Dito lamang po yan sa Tinig ng Marino. Yes, once again, magkasambahay dito po tayo sa Tinig ng Marino. At kasama pa rin natin ang ating regular co-host, walang iba kundi si Engineer Nelson Ramirez. Ay papakilala niya at the same time ang ating panauhin this afternoon. Engineer, good afternoon. Kumusta po kayo? Magandang hapon sa iyo, Ann, at magandang hapon naman sa ating guest na si Rear Admiral Donato. At magandang hapon naman sa ating mga viewers. Okay, we have Rear Admiral Adonis Donato. I think this is his second time here. Yes. Bati muna po kayo, Admiral. Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon rin sa inyong dalawa, Ani, at saka kaibigang Nelson. At I'm very happy na muli akong nakadalaw dito, makasama niyo sa ating programa. Okay, maganda yung pag-uusapan natin. It's about OSM Seamen's Lounge. Naku, bakit mayroon ng ganito? Ha? Mamaya, pag-usapan natin yan. But, Engineer, if I'm not mistaken, itong hanggang end of the month ay Maritime Week. Ikaw ay very active dyan. May mga role kang gagampanan. Tell us about what are the activities na naka-line up dito sa Maritime Week. Yes, the last week of September is called International Maritime Week. And then to kick off the event, meron kaming motorcade, no? Na pinangungunahan ng United Filipino Seafarers at saka ng MAMAP. Merchant Marine Officers Association of the Philippines, no? And then pagkatapos diyan, pupunta kami sa grandstand wherein nandoon si President Aquino. Okay. This is a very big event. And then gagawa din kami ng pinakamalaking human anchor diyan sa to kick off the ceremony. After that, meron din kami kinabukasan, merong mag-host ang UFS at saka ang MAMAP ng invitational golf tournament. And then on the 27th and the 28th ay meron kaming gagawin na Second Philippine Seafarer Congress. Wow! And, baka may mabubuo na naman dyan na isang policy, ha? O, I don't know, ayokong may preempt yung mga pag-uusapan nyo dyan. Yeah, invited natin ang unang speaker at saka sa ribbon cutting ay si Secretary Rosalinda Baldos, and the following day ay si Secretary Maruhas naman. Okay. So yan mga panauhin sa darating na Maritime Week. Good luck, Engineer. Puntahan na natin ang ating panauhin ngayong hapon. Kamakailan po, I'll go direct to the question po, Admiral Adonis. Kamakailan po ay nabalitaan namin ang inyong kumpanya, the OSM Maritime Services, ay nagbukas ng isang Seamen's Lounge. Bakit nyo naisip, if I'm not mistaken? Is this the first time, ha? Eh, medyo may kamahalan itong ganitong klaseng programa at proyekto. Well, kasi alam mo, Ani, ang OSM Maritime Services, lalo na yung aming OSM Group,
ang pagtingin natin sa ating mga seafarers ay hindi lamang para bagang contractual workers, kundi gaya rin sila na part na sila ng OSM employees. Dahil lagi nating sinasabi na they are the modern heroes, di ba? Ang kanilang mga sakripisyo, hindi lang para sa kanilang sarili at pamilya, although that's just basic, pero nakakatulong din sa ating ekonomiya ng bansa. Okay. At ikalawa, lalong-lalo na rin sa global, sa worldwide shipping, dahil ang ating the worldwide trading, the trading is done 90% by shipping. So kung ganito naman ang talagang ating mga marino, mga seafarers, siguro naman kinakailangan silang bigyan ng iba yung pagpapahalaga. Okay na yung, kasi normal lang mayroong mga waiting lunch lang, di ba? Pagka nag-a-apply yung mga seaman, kung new applicant sa manning agency, minsan naman yung mga regular crew na natin na matagal na nagseservisyo sa kumpanya, may mga 5 years, 10 years. So, kapamilya na sila, di ba? So, ngayon, kaya ginawa namin, imbis na maliit lang ang waiting lunch, ginawa namin ng medyo mas komportable at mas malaki. Kasi kung yung aming kasing OSM Group Chairman, si Mr. Bjorn Larsen, he is a frequent traveler worldwide. Dahil sa kanyang negosyo, we have about 22 offices worldwide. Tapos he is also a pilot. So, pag pumunta siya sa international airport, may nakikita niya yung mga business lounges. Di ba? Na medyo yung mga pasahero, binibigyan ng magandang trato. They can go there sa lounge, nakakapagpahinga sila, comfortable, merong konting mga snacks while waiting for the next flight. Nice. So, ganun ang ginawa namin ngayon. Ang galing naman. Impressive to, no, engineer? Yeah, very impressive. Very impressive. Pero I'm sure impressive din yung gastos dito. Well, nakita naman ni Engineer Nelson nung nagkaroon kami ng inauguration, we have invited him kasama yung Norwegian Deputy Ambassador, pagkatapos yung si Nelson, si POEA. At gusto lang namin na magkaroon tayo ng parang we would like to introduce something. Very Para good. naman hindi lang para sa OSM, para later on, if the other manning agencies can do a little more para ma-improve yung services, para mabigyan ng moral at That's dignidad correct. yung ating mga marino. I like that because yung mga seafarers natin, like for example, yung galing pa ng probinsya, yung minsan kawawa sila pag dumadating dito, nag-aantabay, kung kailan sila makakaalis, malaking bagay yon na komportable sila every time na mayroon silang pwedeng pag-antayan at yung word na ginagamit ng mga nasa punda, yung tambayan. Yung mga ganyan. Sige po. Engineer. Kasama ang kanilang pamilya, no? At mga anak. Kaya meron isang kwarto doon. Playground. Wow, for the kids, for their children. Hidi room na tawag. Ayun. How nice naman. At present po, how many vessels are manned by the OSM and how many Filipinos are employed in your manning agency? Ilang barko meron kayo? Well, ang kasi, the OSM as a group, no? OSM as a group, meron kami mga about 400 plus vessels worldwide, pero about 200 plus ang manned with Filipino. Yung iba-ibang nationality. Ay, ibig sabihin, sa 400 na yan, na mga barko worldwide, 200? Ang merong minaman ng mga marinong Pilipino Ayun. dito Ano sa yan, yung atin. kapitan mismo? Iba-iba. Merong may mga opisyal, mga management officers, meron din naman marami ring ratings tayo. Ratings, ibig sabihin yung mga AB, tagaugas able-bodied, tagaugas ng plato. Timonel, oiler. Oiler, I see. AB, okay, fitters, technicians, mga ganyan. Tama-tama. May mga public service tayo dyan, ano? Kahit nalagpas na. Pero pwede ba yun? Isingit ko lang ito, ha? Isingit ko lang, engineer. Kasi may public service ako dyan na mga, dati na silang mga seaman. Pagkatapos nun, gusto ulit nilang magbarko. 5 years na silang hindi nakakasakay. Sila'y taga-hugas lang. At the age of 40, 42, 45, 47, pwede pa ba sila? That's my hanging question. Parang singit na natin public service for a while. Engineer, stand by for a while in the Admiral Donato. Magbabalik po tayo. Sandali lamang po.
tayo ay nagbabalik sa ating programang Serbisyo Publiko, Tinig ng Marino. Okay, At engineer? dito sa topic na Seaman's Lounge ng OSM. Yes. Alam mo, si engineer, pag pinag-usapan talaga yung pagiging discipline, pagiging strict, naririyan sa kanya yan. Being the president of the United Filipino Seafarers, kailangan mahuhubog niya ng tama yung mga marino. Kasi pag nasa barko ka na, ay The sea is unforgiving. Naku. Ang trabaho ng marino ay hindi madali. Magkakamali ka dyan, yan ay magkakalaga na yung buhay. That is correct. Kaya dapat yan ay Maingat. okay. Now, a while- Alerto. Alerto, yan. A while ago, may sinasabi ko sa inyo, very quickly, yung mga ganun, pwede ba yun? Yung tanong mo kanina, Ani, na tungkol sa yung mga matagal na, let's say, nagkaroon sila ng gap na hindi na sila 5 sumakay ng years, mga 7 years. 5 years. Pero meron pa rin, pwede yun kung nasa, let's say, physically healthy pa sila, and then physically healthy, tapos yung age nila hindi pa naman over. Hanggang anong edad po? Depende sa position nila. Ayun, pag ratings lang, Pag rating siguro, mga 40, ganyan. pwede pa. O, Ayun. mga officers medyo mas matatanda ng konti. Kaya lang, ibig sabihin dito, meron tayong batas na STCW. Ano po yun? Kung matagal na sila, mga 5 years na hindi nakasakay, magkakuha sila ng mga magre-retraining sila ng mga I basic see. safety courses para maging updated sila current. Okay. Kasi bigla mo isasakay, after 5 years, baka nakalimutan na nila, ma-accident So, sila. kailangan ng mga training ulit. Engineer, mayroon akong susunod na katanungan dito. Mayroon din bang ibang mga dayuhang marino sa mga barko ng OSM at ilang porsyento? I think nasagot nyo ito. 400 out of 400 vessels na mayroon kayo, 200 ay para sa Pilipino and 200 naman para sa mga foreigners. Yeah, pero ilang porsyento dito ang Pilipino? Okay, ilang porsyento ang Pilipino? Well, pinakamarami siguro kung mga 70% sa buong OSM group na iba't ibang nasyon. Mayroon mga Europeans, mayroon tayong mga Bangladesh, mayroon tayong Indians, pero ang Filipino ay mga 70%. Tayong pinakamarami So, doon. malaki, engineer, yung porsyento. At Diba? ilang crew ba ang Pilipino dito? Well, sa amin, so far, sa ngayon, we have about almost 3,000 Filipino seafarers at any one time na nasa barko. Okay. Sa aking pagkaalam, engineer, ang OSM ay isang ship management company. Ang ship management ay... Iba yan siya sa manning agency. Okay. So, paano pagkakaiba nito? Nagmamanage yung barko yun. Explain ko sa'yo. natin Sige po, kay sige po. Admiral Donato. Okay, kasi ganito yan, yung OSM kasi is an independent ship management company of the world, Sa global yan. So, OSM is global. yes. Okay. OSM is global, pero OSM Group ang tawag diyan, And then sa OSM Group, it is organized na may mga about 3 or 4 main merong yung sinasabing ship management, merong crew management, meron din silang mga engineering and design, tapos mga offshore management. So, yung ship management ng OSM, yan yung mga nagpapatakbo ng barko. Let's say they do the technical things, mga repairs, mga dry dock, and then yung lahat ng mga technical. Now, yung crew management, ito yung in charge naman tungkol sa mga manning at saka mga crewing. Kaya dito sa yung Manila office namin, we are one of the biggest recruiting In the Philippines. center ng OSM. Ayun. Okay. Of course, it is established as a local company as far as the manning agency is Sa concerned. ibang mga bansa, saan mga bansa po kayo? Ang presence ng ngayon, ang presence ng OSM. ng OSM, of course, nasa Norway, meron sa Poland, meron meron din sila sa India, kaya meron sa Hong Kong, Singapore, about 22 yan, Oh, meron din kami sa Greece, meron din kami ngayon sa Africa na dinidevelop namin. Ukraine siguro? Ukraine, meron din tayo dyan. Oh. So, 22 yan. Nakapunta na ng Africa. Ako hindi pa mismo, pero yung barko ko na nagpunta. Pero sabihin na, Ibig sabihin, may ganoon kayong tanggapan doon. meron na, nakapag-establish na kami doon sa Congo, tapos pupunta sa Nigeria. So I think Ghana, so about mga 5 or 7 offices ang tinatayo ngayon. Ayun. Speaking of Ghana, Africa, kasi mayroon branch doon ng UNTV.
In fact, mayroon din school ang UNTV doon. UNTV Radio La Verdad. Anyway, part ng public service pa rin ng aming Kuya Daniel Rason. At syempre, nariyan po si Brother Eli Soriano. Number 4 question natin. Yun na po. Ano yung pagkakaiba nun, engineer? Iba-iba. 4 yung binanggit nyo. Isa pa lang ang ship management. Ship management, yun na nga, binanggit yun ni Admiral Donato na sila yung napapalakad sa barko. Okay. So malawak pala ito. Malawak. Ayun. Kailan ba nag-umpisa ang OSM bilang isang manning agency dito sa Pilipinas? At ilang barko lang noon nung mag-umpisa kayo? Nag-start kami dito mga 1990. No? 1990, tapos siguro mga 3 to 5 vessels ng simula. So ngayon, awa ng Diyos, after almost 20 years ngayon, yun na nga, nagkaroon na kami ng mga 200 vessels dito sa formanning pa lang ng Philippine seafarers. So marami na rin. Tsaka yung office staff namin noong una, mga 15 lang kami. Ngayon we have about 200 people sa office namin doon sa lang Manila. Sa ninyo. So medyo, engineer, magandang istorya ito eh. Yeah. Mula sa maliit, pagkatapos lumaki, lumawak ng gusto. Umabot na ng ganyan. Kanina nga, nung manahalian kami doon sa opisina nila, nakita namin kung gaano karami. Paano ba yan, Admiral, na yung pagkain nila doon ay libre? Oo. Nels, kasi isang fringe benefit namin sa mga empleyado namin yon. Kasi nung nagsimula kami, nung simula mga 15-20 lang, okay lang, no? Pero siyempre, nung dumami na, tinuloy na rin namin dahil parang hindi naman maganda yan. Pero maganda yan dahil nagkakaroon ng bonding, at saka libre naman yan. Yung lunch namin, malaki na nga lang ang gastos, pero... Ibig sabihin, every day, on a daily, ilan tao ang... About 200, more ang than... pinapakain on a daily basis. Libre na. Pero nadidevelop naman ang loyalty tsaka yung bond yung sa company. Diba? Ibig sabihin, nadidevelop yung loyalty ng mga... sense of belonging. Oo, yung mga, mga staff, mga staff, yes. Kagaya ng inopen na Seaman's Lounge, no? Nakita ko talagang milyon ang ginasto nyo doon. Kasi buong floor yun, no? Buong 500 square meters. Biruin mo yan, 500 square meters. Malaki-laki yun. Meron pa yung kiddie room, merong library, merong bar, may entertainment. Siguro. At doon sa kumpanya niya, mahilig ito si Admiral Donato na ito Elvis Presley ito. Pag ito nakahawak ng gitara, microphone, banda kami din. This is the lighter side. Ayun. Siguro... Tama-tama, partner na natin si Engineer Nelson dito and partner na rin natin itong si Admiral Donato. Siyempre. By the way, ito pala si Admiral Donato, he was once also the president of PMMA Alumni Association. Okay. Kasi yung batch na 1967, yan ang tinatawag na the batch of the presidents. Karamihan din sa mga kaklase nila, doon sa batch na yun, naging presidente ng asosasyon. PMMA Alumni Association. I see. Wherein doon ako na-adapt. I'm an adopted son. Adopted Robin Brothers. Adopted classmate. Okay, sa pagkakataong ito, gusto kong hingan ng few words si Admiral Donato dito sa usaping ito. Go ahead, please. Nais ko lang sanang pahayag sa ating mga marinong Pilipino na ang OSM, at hindi lang naman ang OSM, naniniwala ako na lahat ng ating mga manning at maritime industry ay malaki ang pagtingin at pagrespeto sa ating mga marinong Pilipino sapagkat sila na nga ang ating modern bayani, no? At sila ang tumutulong sa ating ekonomiya. At kung mawawala dahil tayo pa rin ang pinaka-preferred seafarers of the world at ang Pilipinas pa rin ang manning capital of the world for many decades now, siguro mga 30 to 40 years. Kaya kung ma-maintain natin itong ating competence na to, yung competitiveness ng ating mga marino, ay mananatili tayo sa ganong estado at makakatulong tayo hindi lang sa ating sariling future, professionalism, career, kundi sa ating pamilya at ganoon din sa ating bansa, ekonomiya at sa buong mundo ng seafaring. Sapagkat sabi nga ang lahat, kahit na sa financial global crisis natin ngayon, na
maraming company ang tagsisirado, nahihirapan, pero ang shipping at ang pagmamarino ay hindi maaring tumigil hanggat may tubig sa dagat. Okay. At kasi ang ating mga kargamento, 90% sa ating mga kargamento are transported through ships, hindi naman sa eroplano. Okay. Engineer, thank you so much. Maraming salamat and happy Maritime Week. Maraming salamat sa iyo. Engineer, thank you. Nanyayahan natin ang ating mga marino na sumama kayo sa aming motorcade, sumama kayo sa aming golf tournament, or sumama kayo sa aming tinatawag na Second Philippine Seafarer Congress na sa 27 yan and 28 of this month. Thank you very much. Mga kasambahay, yan po ay si Engineer Nelson Ramirez, ang ating co-host. At syempre, kasama po ang ating panauhin, Admiral Adonis Donato. Maraming salamat. Standby kayo. Sa ilang saglit, kaligtasan at kalusugan naman ang ating bibigyan ng pansin.